Napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, himayin, re-reaksyonan ng J. Guevara TV. J. Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Ano ba itong sinabi ni Mayor? Si Mayor Sebastian Baste Duterte sa mga ulat na tatakbo siyang senador sa 2025 midterm elections kasama ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang nakatatandang kapatid na si Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte ay nagbigay na ng pahayag sa issue. Aniya, tulad ng sinasabi ng kapatid ko, natatakbo kaming tatlo sa pagkasenador. Actually, I'm just entertaining the idea. Nagbigay din ito ng komento sa pagkakatalaga kina Acting DCPO Director Colonel Hansel Marantan and Police Regional Office 6 Director Brigadier General Nicolas Torre na may ilang questionabling nakaraan at mga kaso. So, hindi na ako magugulat sa anumang magiging extraordinary movement sa lungsod dahil sa kanilang mga appointment. Nagpahayag din ng kalituhan ng alkalde sa biglaang pagbabago ng pamunuan sa Davao City Police Office o DCPO at Philippine National Police. Sa pangkalahatan, sinabi niyang batid niya ang pagpapalit kay Colonel Lito Patay, ngunit hindi ipinaalam ang dahilan ng agarang pagpapalit at ibinunyag ng alkalde na inirekomenda niya si Colonel Patay ngunit hindi man lang daw siya kinonsulta tungkol sa kanyang kapalit o ang pagtatalaga kay Colonel Sherwin Butil. Na kung saan, ang pangalang ito ay hindi niya nakita sa shortlist at binanggit din niya na hindi daw siya pamilyar kay Colonel Hansel Marantan na nakatakdang pumalit kay Colonel Patay. Kinwestiyon ni Mayor Duterte ang proseso ng PNP at sinabing ang alkalde ay dapat nakasangkot sa pagtatalaga ng city director at binigyan ng shortlist ng mga opisyal na dapat italaga. Ipinahayag niya ang kanyang kawalan ng pangunawa hinggil sa mga aksyon ng PNP at iminungkahi na dapat silang humingi ng paglilinaw. Panghuli, binigyang diin ni Duterte na bilang local executive at kinatawan ng mga tao, dapat siya ang may pinal na desisyon sa paghirang ng city director. May mensahe rin si Baste Duterte sa mga taga-KOJC na patuloy na dumadaan sa matitinding pagsubok at umano'y pang-aabuso ng mga opisyal ng pamahalaan. Aniya, sa mga miyembro ng KOJC, kung ano man ang mangyari sa inyo, sasamahan namin kayo. Yun lang. Kaya ngayon, stay strong lang. Huwag kayong masyadong mag-alala dahil alam kong wala kayong ginawang mali. Wala ka man lang ginawa. Kung ano man ang kwentong ito, malalaman lang natin pagdating natin sa dulo, pero nandito lang ako para sa inyo. Panuorin ang full video para sa iba pang detalye ng mga pahayag ni Mayor Duterte. Kabaw ko nga dapat, ang ikambyo nila kay si Patay. Sorry, Day. Bangog ko. So, kung kibaw, sa... Actually, confused sa ilang kuan dito. Sa ilang process o sa banay na ginabuhat nila, ako kasabot nila. Sila ang pinakamayong pakutan-on yun. So, ngano, ingon ana ang ilang Si Banat Bay nasa gilid, oh. Ay, si Banat Bay yun. Supposedly, Ay, hindi pala. Ito eh. Magbutan o city director. Mag-provide sa shortlist sila. So, Di, alam nyo, kaya nga naglalabasan yung mga ano, kasi ito, katulad nito, di ba, Basti Duterte nagpahiwatig na para sa 2025 election. Oh. Kaya nagsisilabasan talaga ngayon eh, yung mga anti-Duterte kasi pilit nilang ano, kasi kapag, alam nyo ba, kapag nakapasok to, itong sure, di alam ko naman sure bull to eh. Sure win to, itong apat na to, no? Ano ba? Issue ng 4 senators sa 20. Anong 4 senator? Basti lang naman Baste, Pulong, Tatay Dig, si Bongo. So, daming iiyak dito pag nakapasok to sila ulit. Oh, talagang tingnan mo ngayon, nagkukumahog na yung mga tao, no? Para lang masiraan sila. Oh, ito pa nga yung isang video eh. Ano yun? Bukas daw si Davao City Mayor Baste Duterte sa ideya. At lang, bilis ng magsalita niya ni Karen Davila. Ay, kala ko si Karen Davila to, kamukha eh, no? Bukas daw si Davao City Mayor Baste Duterte sa ideya na tumakbo siyang senador sa 2025. Kasunod yan ang sinabi ng kanyang ate na si Vice President Sara Duterte na kakandidato sa Senado si Baste. Pati na rin sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Congressman Paulo Duterte. Nauna ng kinontra ni dating Pangulong Duterte ang sinabi ni VP Sara. At nito lang Miyerkules, sinabi rin ni Mayor Baste na wala siyang interes o ambisyon na magsenador. Pero sa isang panayam ngayong gabi, nagbago ang kanyang tono.
hindi pa raw sarado ang pinto niya sa posibilidad na sumabak sa Senate race o hindi kaya itatakbo. Sabog na yung utak ng mga kritiko. Gago! Ngayon, nung nakaraan, sinabi ni Mayor Baste na parang ayaw niya. Tapos ngayon, bukas naman daw yung pinto niya. Naku po, marami mag-audition nito. Ay, Gago! hindi pa pala presidential election kaya wala pang mag-audition. Di ba sabi ni Jaime Marcos, maraming marami silang nag-audition nung tumakbong presidente si BP Sara. Kaso nangyari, si BBM ang naging presidente, vice president si BP Sara. So ngayon, maraming mag-audition ito. Sino-sino kaya mga nag-audition? Raw siyang vice mayor ng Davao City. Pero yun lagi sa igso, ang mga lagi na permintulog senador. Kapaingon po ni Vice President na. Sa tinong lagi na-entertain ba yung po na ako na idea na? It's a possibility. Tulong may managan? Oo. Kalingawan lang. Tanaw na to. Sa ilang bato. Yan lang kung anong maging reaction nila dito. So ibig sabihin, sira ulo dito si Mayor Basti, no? Ibig sabihin pala, pinagtitripan ni Mayor Basti lang yung media. Gago! Ayan, liwalag, sabi niya, sa totoo lang, ini-entertain ko rin itong idea ng kapatid ko na to. Parang sinasakyan niya, ganon. 3 kaming tatakbo. Ngayon, sabi niya, kasiyahan lang kung anong na maging reaction nila dito. Ay, naku. Ibig sabihin mo talaga malakas lang talaga mag-trip to si Mayor, no? Oo. Kaya tuloy, yung mga anti-Duterte, hindi nila alam yung gagawin nila. Kasi mamaya, hindi naman talaga tumakbo sa pagiging senator tong mga to. Puro agad sila paninira. Ang lupi. Gago! Ay, nako, pinagtripan lang kayo. Ipod na ako na idea na. It's a possibility. Tulong may managan? Oo. Kalingawan lang. Tanaw na. Kalingawan lang. Tanawin natin kung anong nila. Sa ilang bato. Basag na naman ang mga dilawan. Hanap na. Wala kasing kadala-dala itong mga anti-Duterte na ito. Pag siya-ayos kasi kayo, wala na hindi nyo na nga kaya eh. Ano naman to? Political analyst ang pahayag. Ano na naman to? Ito, may isa dito. Ito lang, ito naman si Mel Chanco naman. Ay hindi pala. Mukhang maganda yung mukhang maganda yung reporter ngayon dito sa TV5 ba? No, parang paganda ng paganda, loading. Oy, ba't ka nag-loading? Isa pa. Oy! Oy, Mami Lala, maraming salamat ha. Sure win na yata at pasok sa bangka. Sa banga. Jay, Solid Duterte. Oy, si Mami Lala ko, ang aking isa sa mga nanay. Oo. Isa sa mga aking mother from Canada. Mami Lala, kamusta kayo dyan? Yan, Solid Duterte din pala to si Mami. Solid ka pala, Duterte, Mami. Akala ko, dilawan ka. Ay, Mami, pumunta ako ng Laguna. Walang pinagbago yung bahay doon. Nung kumuha ako ng passport ko, pumunta ako doon. Kaso iba na yung harapan. Diba dati malawak, ngayon iba na. Utot mo. Utot. Pumunta ako doon, Mami. Tapos kilala pa ako nung mga nag-alaga sa akin. Kilala nila ako. Pero hindi ko sila kilala. Yung mga kapitbahay ninyo doon. Grabe. Parang nag-back to the future ako eh. Punta ko ng Laguna. Kaya nga magra-rides kami ulit doon. Punta kami doon nila Mama. Talaga, marami nagbago doon. Iba na caretaker. Iba na nga, Mami.
Iba na yung caretaker. Kapatid pa rin ng mga nag-alaga sa akin. Yung mga kaibigan ni mama doon, sila yung caretaker pa rin doon. Pero yung nga lang, yung bahay na malaki, yung mansion doon, wow, mansion. Yung mansion doon, parang lumiit. Parang lumiit yung espasyo niya sa harapan. Di ba dati malawak yun? Ngayon lumiit kasi dahil siguro sa kalsada. Kasi parang lumawak yung kalsada eh. Tsaka ang ganda na doon, mami. Sila. Nga. Pumunta ako doon, kumuha ako ng birth certificate ko. Kasi kailangan ko sa passport. Yan. Shoutout sa'yo, mami. Ingat kayo dyan sa Canada. Malamig ba dyan ngayon? Naka-jacket siya, Malamig dyan ngayon, tag-init. Alam ko, malamig sa Canada ngayon, dyan eh. Ingat kayo dyan, ito, tuloy na natin to. Hindi raw issue sa seguridad ng Pangulo ang pagtatalaga ni Vice President Sara Duterte sa kanyang sarili bilang designated survivor, ayon sa isang political analyst. Wala na, umikot na yung media ngayon sa puro designated survivor. Ang mas malaking issue raw ay ang hindi pagdalo ng Vice Presidente sa zona ng Pangulo. Anong issue doon? May karapatan niya yun. Maging issue sana yun kung nasa batas yun. Nasa batas na ang Vice President bawal hindi dumalo sa zona ng Presidente. Gago! Mainit pala dyan ngayon sa Canada. Ingat kayo dyan, mami, Puso pa naman ng ngayon. Yung sakit. Anak ng teting tong mga to. Hindi daw issue yung designated survivor na sinabi ni VP Sara. Ang issue daw yung hindi niya daw pagsipot. Unang-una, sa usapang politiko, magiging issue lang ang isang bagay kapag nasa batas yan. Gago! Wala naman kasi sa batas yan eh. Bakit nasa batas ba natin na ang vice presidente kailangan pumunta ng zona ng presidente? Kapag hindi pumunta sa zona, magiging matinding issue yan? Kalokohan yun. Napakakaloko. Talaga, mainit lang talaga kay sa Duterte kaya sinasabi nyo na yung hindi sisipot. Tsaka sino gaganahan sumipot dyan, anak ng teteng? Halos lahat ng mga tao dyan nagpapalastikan lang. Gago! Anong hindi sisipot? Kahit ako di ako pupunta dyan kung ako sa kalagayan ni VP Sara. Ba't ko kayo pupunta? Butay na pare-pares lang yung mga plastic. Gago! Sa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. No. Okay. No, I will not attend the SONA. I am appointing myself as the designated survivor. Naging kontrobersyal ang pahayag na yan ni Vice President Sara Duterte. Halos 2 linggo bago ang ikatlong State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Bongbong Marcos sa July 22. Sa Amerika kasi, ang designated survivor ay isa sa mga opisyal ng gabinete na hinihiwalay sa Pangulo at iba pang opisyal tuwing may SONA. Ang designated survivor ang otomatikong manunumpa bilang bagong leader ng bansa kung sakali mang may pag-atake o mamatay ang chief executive. Pero malay nyo, biglang mapako si BBM, matetano, yung madedo. Malay nyo lang naman, di ba? Di ba? Joke lang. Para sa political analyst na si Froilan Calilum, hindi issue sa seguridad ng Pangulo ang binitawang mga salita ni Duterte. Maliwanag niya, wala sa ating konstitusyon ang pagkakaroon ng designated survivor. I don't think the Vice President in her parang sabi na natin. Political analyst na naman. Tayo na, Siguro ako na maraming mag-interview sa akin, magpakilala lang ako na political analyst. In good sense of becoming a public servant, will actually wish anything wrong to happen to our public officials. I think hindi ito yung context. Tuwang-tuwa to kasi nabalita siya eh. So, at uri ng pagkatao na meron tayo bilang mga Pilipino. Pero ang di pagdalo ni VP Sara sa SONA ay isa raw bold step sa bahagi ng Vice Presidente. Bold step yung mukha nyo. Sana karapatan yan eh. Kaya ito na lang, what if lang naman. Huwag naman sana mangyari ha. What if na may karamdaman ang Vice Presidente? Nung panahon ng SONA, dadalo pa rin siya?
So ano yun? Matatawag pa rin bang, anong sabi? Bold, ano yun? Dalo ni VP Sara sa SONA ay isa raw bold step sa bahagi Bold step? Matatawag pa rin bang bold steps yun? Gago! O, di ba? Halimbawa lang, panahon ng SONA, yan na yung SONA. O, may sakit yung vice presidente, may reseta, may doctor certificate na ibinigay. O, matatawag pa rin bang ganun yun? Naknagteteng kayo. Tsaka ito bakit? Hanggang ngayon ba naman, kailangan pa rin ni Marcos ang tulong ng isang Duterte kahit SONA niya na? Ha? Ganun ba? Ano? Kailangan pa rin ba ni BBM ng tulong ng isang Duterte? Kailangan pa rin ba ng tulong ng tulong ng Duterte para sa Marcos? Ganun ba? Kahit kami, ayaw din namin O mismong sambayan ng Pilipino na mga bumoto kay BP Sara na ayaw ng mga tao na pumunta pa ng SONA, si Inday Sara. Tangina, anak ng teteng naman Ay nako, mahirap lang magmura. Galing-galing mo ng Banateros, utak, inyo ka talaga, bata ka pa. Huwag mo sabihin, mami, na bata ako kasi ayaw nila maniwala. Ayaw nila maniwala na bata pa ako. Tingin nila sa akin, gurang na. Anak ng teteng na. Mga takot baka bombahin ng China lalo na. Hindi kasi, alam niyo totoo yan. Ate Maria Luz, alam niyo yung sinabi ni BP Sara na to? Maaaring kaya gustong-gusto nilang papuntahin si BP Sara kasi natatakot sila. Kasi siyempre, diba, kapag nandun si Sara, ligtas silang lahat. Gago! Pero hindi ko naman po sinasabi na totoong bombahin ng Malacanang, Hindi ko po sinasabi yan, Disclaimer po tayo, Ang sinasabi ko lang, natatakot talaga siguro. Totoo nga, Ate Maria Luz, totoo nga yung sinabi mo, Kaya natatakot sila, kasi baka bombahin sila ng China. Kasi kapag nandun ng Duterte, si BP Sara, safe sila. Ako wag na kayo pupunta lang. Gago! Ako sa'yo, wag na kayo pumunta. Nakakatakot. Biruin mo, anak ng teteng, nakakatakot yung guys. Biruin mo, nagsusona si mga girls, Sabay, samantalang kayo, nangangatog-natog kayo, tignan niyo yung mga bubong. Kasi baka mamaya biglang may doon pala papunta yung ulo ng missile sa'yo. Gago! Diba? Oo, puta, nakakatakot yun. Hindi siguro sila mapakali, no? Sa akin, kahit hindi si Digong tumakbo, basta may Duterte sa Senado at President, ubos droga at may good governance, sabi ni Mami Lala. Totoo yan. Ngayon sinasabi namin, kaya Mayor Baste, parang awa mo na, tumakbo ka na, please. Kung gusto naman magpahinga ng ate mo, Mayor Baste Duterte, baka pwede, ikaw naman. Kayo talaga, wala naman kami ibang malalapitan kundi kayo lang Kasi kahit anong sigaw namin, pagpuputak namin dito sa social media, kahit anong gawin naming maisog rally, hindi pa rin naririnig or hindi pa rin pinapakinggan ng gobyerno ang hinanaing ng bawat Pilipino dito sa Pilipinas. Kaya parang awa nyo na, Mayor Baste. Kung sino man sa inyong tatlo, nila Pulong, ni BP Sara ang tatakbo bilang presidente at kung sa Senado, tumakbo na kayo. Para na lang sa amin ng mga Pilipino. Marami kaming natutuwa sa pahayag ni BP Sara na hindi siya dadalo sa SONA ni Marcos. Buti nga hindi siya damay sa 20 million budget, pagkain pa sa pa lang samantalang gutom na ang sambayan ng Pilipino. Biruin niyo pa lang diyan 20 million budget ng SONA. Kauna-unahang, alam mo, yung SONA na yan ang tatatak
sa bawat kaisipan ng bawat Pilipino. Alam niyo kung bakit? Hindi dahil sa mga sasabihin ni Marcos. Kung hindi dahil dun sa budget na yan. Doon tatatak yan. Biruin mo, 20 million. Samantalang yung last zona ni PRD, 200k lang. Sa 3,000 na dumalo sa zona ni PRD. O umabot man ng, sige, sabihin na natin, 4.2 million na budget sa zona. Sa totoo nga, kinwestiyon pa yun eh. Kinwestiyon pa yun. May mga nag-question nun na 4.2 million na budget sa zona ni PRD. May question pa yun. Kinwestiyon yun. No? Kinwestiyon yung budget na yun. At yung ibang mga kumwestiyon dyan, nandito sa administrasyon. So bukas na lang siguro, sa susunod na araw natin pag-usapan yun. No? Pero itong 20 million na budget sa zona ni BBM sa darating na July 22, kung di ako nagkakamali, wala man lang kumu-question. Kasi nga, pag kumestyon ka, gurgur ka. Gago! Ma'am Eleanor, shoutout sa'yo. Sabi ni Alvin, Sara, designated idiot Duterte, mas mabuti pa obserbahan nyo si Mr. No Comment. Baka naman may mental problem na yan. At isa pa, kahit di siya pumunta, hindi siya kakulangan. Hindi pala kakulangan eh. Bakit parang nagmamakaawa kayo na pumunta siya? Alvin. Tsaka ito sasabihin mo na designated idiot si BP Sara. Ba't ikaw nakapasa ka ba ng abogada? Gago! Tara na, boom. Sa pool. Hello, Alvin, kaya mo pa? Buhay ka pa? Ikaw ba? May ano ka ba? May lisensya ka ba bilang abogado, Alvin? Sasabi ka, ito, katarantaduhan po Katarantaduhan po na isang attorney tatawagin mong bobo tanga. Gago! Kabobohan po yan. Kaya yung iba dyan na parang akala mo mga matatalino sila. Tingnan mo si Chris Ulo, sinasabihan nilang bobo at tanga si BP Sara. Putangin na kayo ba? May ano ba kayo? May lisensya kayo sa pagiging attorney? Baka ultimong bar exam, hindi nyo pa naabot eh. Gago! Naabot nyo ba pa, baka bar, baka ibang bar, baka surf, Gago! Baka baka baretang sabon ng nyo, ang nahawakan nyo. Ikaw ba, Alvin? May diploma ka ba? Sabihin ba't ikaw, Jay? May diploma ka ba? May diploma ako. Alternative Learning System. Graduate elementary and high school. Bakit? Sa public school, wala. Pero sa ALS, meron. Diploma lang usapan, di ba? Gago! Sabi designated idiot. Baka ikaw yun, Alvin, anak ng titing naman, Designated idiot. Baka kaya pala nakapasa ng pagiging abogada yan. Alalahanin mo, 92% ang IQ ni, tama kung di ako nagkakamali, 87 to 92% ang IQ ni BP Sara sa pagiging abogada niya. Tapos sasabihan mo, idiot? Idiot ka man daw, ibuto mo dong. Gago! Ibuto mo, Alvin, maga. Gago! Anak na ng teteng, magloto ka na lang niya, puro ka chessmes, Alvin, lo ka naman dyan. Gago! Anak ng teteng ka, Kala mo hindi kita titirahin, Designated idiot. Putang ina, kayo nga, wala kayong diploma eh. May mga diploma ba kayo? Baka nga hanggang ngayon, palamunin pa rin kayo ng mga magulang nyo eh. Gago! Asan yun? Puta, hindi pa ako sa WhatsApp niya. Hoy, Alvin Baduel! Puta na mo, baka hanggang ngayon, palamunin ka pa ng magulang mo eh. Gago! Alas 12 na, ba't gising ka pa? Adik ka, Gago! Putang ina mo. Kaya mo pa? Idiot? Tsaka nakita ng idiot. Pelikula lang yun, may idiot na matalino. Trontado. Kaya mo pa? Putang na, alas 12 na, nagmamarites ka pa rin, adik ka, Gago! Tulog-tulog ka ba?
Tangina, kaya wala kayong wala kayong kinabukasan eh. Bar na kumukupit. Kutitap Brad J. Kaya na ibang bar yun eh. Buisit ka, paring Alvin eh. Iba naman yun eh. Buisit si paring Alvin, talagang nagbibiraw sa lokong to. Alam na alam eh. Pa-explain mo sa kanya ang meaning ng idiot, Jay. Oh, sige nga, meaning mo, ang spell ng idiot, Alvin, kung alam mo. Baka puro ka lang idiot. Ay, idiot kasi bobo, tanga. O baka hindi mo alam ang meaning niyan. Masama pa niyan, galing pa palang recto yung diploma nyo. Gago! Ano bago? Hindi ako, ang nasabihan ko lang na bobo, tanga, na naging attorney, pero ngayon disbar na. Siga doon. Sinabihan ko yan. Oh. At least ayun, wala na, hindi na attorney yun. Pero nakabasa pa rin ng bar yun, noon. Pero siguro baka nakachamba lang. Gago! Kaya nakapasa ng pagiging attorney. Ngayon wala na. Kasi wala namang puta na, ang taas-taas ng IQ ni BP Sara sa pagiging abogada na. Sa pag-aabogasya niya. Ito sasabihan mong idiot. Idiot mo, buto mo. Gago! Maglo-lo ka na lang dyan sa balay mo. Sa balay nyo, may mapala ka pa. Mga tug-natug pa yung tuhod mo, dudong. Designated palamunin siguro yan, Jay. Kaya nga puta na, di ka nakapagsalita, sakit, tambay ka, Gago! O baka mamaya palamunin ka ng asawa mo. Gago! Ang sakit nun, ikaw yung lalaki, palamunin ka ng asawa mong babae. Tanginang yan. Yan ito yung meaning. Ba't Jason? Ito naman si Jason, masyado kang high blood eh. Pinapaano ko nga sa kanya eh. Pinapa-meaning ko nga yung Google eh. Sinabi mo naman, ako alam ko talaga yan. Siya nga, idiot. Ito yung idiot. Means a person of law methods. Alam mo, kahit alam ko yung meaning na idiot, yun ang hindi ko mababanggit, yung nasa dulo. Intelligence. Uy! Nabanggit ko siya ng diretso. Asan na? Ito. Meaning baka mo, ito. Diba? Kita mo, kabubuhan. Yan. Ang kabubuhan. Engkanto daw. Eksaktong meaning. Idiot daw. Asan yung dyan? Huta na wala. Bobo. Yan ang hirap sa'yo kapag palamunin ka ng magulang mo. Putangin na ka. Nag-uugod-ugod na yung magulang mo, Alvin. Palamunin ka pa rin. Puta na, hindi na makatayo yung magulang mo sa higaan. Palamunin ka pa rin, hayop ka. Kaya mo pa. Tana, idiot lang, di mo alam. Tapos si BMR pala to, no? Gago! Pamahilig sila magawa ng na account eh. Baka tumatay ka pa sa salawal mo, Alvin, ha? Puta na, idiot meaning ng idiot, hindi pala alam. Gago! Ng Vice-Presidente. Maliwanag raw kasi na dumidistansya na ito kay Marcos, nakaparatido niya sa unity noong eleksyon. Ano naman anong masama nga doon kung dumidistansya? Kesa naman dyan, katulad niyan, kay Recto, kay Abalos, tsaka dun sa nakasoblero na nasa likod niya ng Montecmol. Kesa naman ganyan na laging dikit ng dikit. Kay Calilo, posible itong limikha ng political drama na maaaring sumapaw sa sona ng Pangulo. Ito, I think, will try to steal the highlight away from the policies, the program. Ano ba nandito anak ni BMR? And the good things that the government try to accomplish kasi nga medyo ma-overshadow ito ng hindi pag-attend ng ating Vice-Presidente. Tuloy-tuloy naman ang paghahanda ng Metropolitan Manila. Nabalik ko pala si Mike Enriquez. Ito, si Mike Enriquez ba to? Hindi kawig lang. Development Authority o MMDA para sa SONA. Mahigit 1,300 tauhan ang kanilang ide-deploy para dito. This includes po sa traffic management, parking management,
mga road emergency responders. Ano na rin kayo, feeding program na rin kayo sa labas ng Malacanang para masabi nyo na na doon napunta yung 20 million budget. Gago! Oo. Sino tong LK na to? Ikaw ba to, ate? Oy, ate, ikaw ba to? Ba't hindi na pusa yung ano mo? Hindi pa, hindi na ko get over. Sunod-sunod pa rin. Oy, ate LK, ikaw ba yan? Oo. Oo naman. Akala ko sino yan eh. Akala ko hindi ikaw yan ha. Hindi di ba? Tanginang yan, magpa-feeding program kayo. Pakain kayo ng lugaw, o Diwata Pares. Total, nandun naman sa tindahan nun yung mga mukha nyo. Magpa-feeding program kayo dyan sa labas. Magkano lang naman yung Diwata Pares, 100. May libreng soft drinks na only rice. At least, may papakita kayo sa tao na, eto, kaya 20 million yung budget sa SONA dahil may pinapakain kami. Kasi kawawa naman yung mga security guard, yung unang sinabi nyo para sa mga security guard dahil ilang daan daw yung security guard. Nung bandang huli, hindi naman daw pala lahat mauubos daw dun sa SONA na yun. Tapos iba-iba yung iba-iba yung nilalabas nilang argumento about dito sa argumento. Iba't iba yung mga sinasabi nila about dito sa tawag dito sa 20 million na budget sa SONA ni BBM 2024. Tapos hindi pala kayo bubombayin yung sa pagkain pala ilalagay yung lason, no? Gago! Nakakatakot, ha? Tsaka pinagtataka ko pa, no? Hindi ito lang, ha? SONA. Ba't kaya meron pang SONA kahit wala naman nagawa? Brother Jay, kamusta? Anong balita sa kuting sa SONA niya sa tingin mo? Alam mo, Kuya J Vlog, hindi ko alam eh. Baka maririnig na naman natin yan, yung target ko, target namin na ganito, target namin yung ganyan, target namin yung ganito, gawin yung ganyan, target namin yung na ganitong gawin, target namin yung mga bilihin, ganito gawin, yung gas, kuryente, tubig, target namin yan, parang ganun. Gago! Diba? Ang saklap nun, no? Puro target. Kasi nung nakaraan, at kahit naman saan mo pakinggan, lahat ng sinasabi ni BBM, puro target. Target ko yung ganito. Target ko yung ganyan. Target namin yung ganyan. Kahit si Tamba, yan na rin ang bukang bibig. Puro target. Anak ng teteng, siguro pag sabog tong mga to, puro target ang pinaggagawa nito. Gago! Oy, shoutout po. Salamat ha. Silip lang, Jay. Maghuhulog lang, nasa labas ako. Sige, maghulog ka na sa Gcash ko. Ayan nakapin niya sa taas. Salamat, Ate LK, ha? Pamasahe ko pa Hong Kong. Ayan, Tandang Sora, maraming salamat po. Iba tama nitong mga to, no? Sabi ko naman sa iyo, iwas-iwasan nyo na yung droga eh. Gago! Nakakasira ng yan. Tingnan mo, puro na lang target. So, cleaning group. Alam mo, ano kaya ito ni Mike Enriquez? Kamukha, no? Pati din po yung ating mga technical team na mag-monitor po sa ating mga highways. Last super nakasinulang lahat. Kaya magpapatupad naman ang kapulisan ng gun ban sa buong bansa sa July 20 mula 12:01 hanggang hanggang 11:59 ng gabi. Nagbabalita mula sa frontline, JC Cosico News. Hanip na yan. So eto na nga, BBM binanatan, no? BBM binanatan si
Attorney Harry Roque, Panelo, at ang iba pa. Eto, hindi ko po alam kung anong klaseng ano to? Sa sobrang praning. Wait lang. Mamaya na pala yun. Guys, eto magugulat kayo. May nahanap akong video. Si BBM. Oo, Marcos. Si Marcos talaga. Tangina. Siguro, ewan ko lang kung baka hindi niya alam siguro na naka-video siya. Puta na, binanatan si Harry Roque. Oo nga. Si Marcos. Hindi niya siguro alam na naka-video siya. Pero hindi ito. Mamaya, pagtapos nito. Pagtapos itong video na to, ha? Re-reactionan natin. Puta na, magugulat kayo dun, no? Mamaya ito. Ito muna. Sa sobrang